Magandang hapon, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor tayong low pressure area. Ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng hapon, ito ay nasa may layong 345 kilometers southwest sa may Kalayaan Islands. Itong low pressure area na ito, medium chance ang maging isang tropical cyclone, meaning not ruled out ang pagiging bagyo nito. Itong low pressure area na din naman na ito ay mababa ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung kanyang trafo extension ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Palawan. Samantalang shear line naman, ito yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Itong shear line nakakaapekto na lamang sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Gayunpaman, ito ay nagdadala ng maulap na papawirin at pulupulong pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Metro Manila, Aurora, sa may Calabarzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro at Marinduque. Samantalang northeast monsoon naman o amihan nakakaapekto sa northern at central Luzon. Itong amihan o northeast monsoon magdadala ng maulap na papawirin na may mga ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko magdadala ng mga maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Davao Region at Soc-Sargen. Mas magandang panahon naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kung saan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at sa may Ilocos Region may mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay kaugnay ng shear line. Ito ay nilabas kaninang alas 5 ng hapon kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, posible sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan natin, posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Localized flooding posible sa mga areas na urbanized, low-lying o hindi kaya malapit sa river at landslide sa mga highly susceptible na mga area. Ito ay ngayon hanggang bukas ng hapon. Bukas naman ng hapon hanggang Thursday ng hapon, posible din yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Para naman sa lagay na ating panahon bukas sa Luzon, inaasahan nga natin na yung shear line magdadala pa rin ng mga paulan sa Cagayan Valley or sa may Cagayan, sa may Isabela, Aurora at hilagang parte nga ng Quezon. Northeast monsoon o amihan magdadala rin naman ng mga paulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Mas magandang panahon na sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan inaasahan nga dito sa may bandang Ilocos na may mga mahihinang pag-ulan at inaasahan din naman natin ilang parte ng Metro Manila may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Although sa may Palawan area, posible pa rin magdala ng paulan yung trough ng low pressure area. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay 24 to 30 degrees Celsius. 20 to 28 degrees Celsius sa Tugigaraw at Tagaytay. 14 to 24 degrees Celsius sa may Baguio. 23 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 24 to 28 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa, pati na rin sa Kalayaan Islands ay 24 to 29 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa may Visayas at Mindanao, asahan nga natin posible pa rin maging maulan sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya ingat pa rin lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. And then sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, fair weather conditions na pero may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura bukas, Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius naman sa may Tacloban. 25 to 32 degrees Celsius sa may Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga. Wala na tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa, pero ingat pa nga rin sa papalaot
sa seaboards ng Luzon at eastern seaboard ng Visayas at Mindanao dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahin nating syudad, inaasahan natin Metro Manila at Legazpi, fair weather conditions na Tuesday to Saturday, and kabilang na ang Baguio City, pero sa Metro Manila at Legazpi may mga chance ng mga localized thunderstorms at mahinang pag-ulan naman sa may Baguio. Para naman sa mga pangunahing syudad sa may Visayas, sa Tacloban until Thursday, posible pa rin maging maulan, pero improving weather na pagdating ng Friday at Saturday. Sa Metro Cebu naman at Iloilo, naasahan nga natin sa mga susunod na araw, posible pa rin na magpatuloy ang fair weather conditions, pero may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin tayo. Sa Metro Cebu, 32 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura, 32 degrees Celsius din ang pinakamataas sa temperatura sa Iloilo City, at 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura sa Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Mindanao, nakikita natin ang pagbuti ng panahon sa Metro Davao at nakikita naman natin Cagayan de Oro at Zamboanga City. Patuloy pa rin na ang fair weather conditions at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. 25 to 32 degrees Celsius sa agwat ng temperatura sa Metro Davao, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro City, at 23 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:59 ng hapon at sisikat bukas ng 6:21 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat.